Hello mga kababayan and welcome to another episode of Mac Adriano Vlog. Gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-follow sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Nakakataba po ng puso yung mga comments ninyo, yung mga messages nyo sa akin. And as promised po for this episode, ikukwento ko naman po sa inyo yung mga small miracles and big miracles during my treatment. So, let me start po muna kung ano po ba yung estado ko before ako nagkasakit. Ano po ba yung lagay ng aking spiritual na kalagayan. First of all, hindi po ako madasalin masyado noon. Nagdadasal ako siguro gabi-gabi, pero hindi ko ramdam yung direct na connection na kay God. Hindi ko maramdaman sa puso ko yon. And nung na-diagnose po ako ng cancer, the first reaction was, I felt shocked, I felt depressed, I felt left alone. Parang ang tanong ko sa Diyos, Lord, sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako? Pero dito po, gusto ko po manang ikwento sa inyo yung mga struggles ko nung ako'y nagtitreat plus yung mga miracles na naganap sa akin. So let's start. Ako po yung breadwinner ng pamilya. May trabaho po ako, dalawa. Yung isa po, nagluluto ako sa aged care bilang isang cook or chef. Pangalawa po, nagbibenta po ako ng relo sa isang luxury watches sa isang duty-free company. My wife was studying her master's degree dito sa Australia, plus sinusuportahan namin yung mga anak ko sa Pilipinas. Yun po yung setup namin. So rent, everyday needs namin, yung padala sa mga bata, yung utilities na binabayaran dito, tuition, majority po shared kami ng asawa ko. Majority sa akin kasi ako yung breadwinner. So, nung nagkasakit ako, nung na-diagnose ako ng cancer, parang gumuho yung mundo ko. Parang huminto. Kasi nung sa tagal ko sa ospital, naubos na po yung leave credits ko, wala nang pumapasok na pera. And nung una po, ayokong i-share sa pamilya ko yung sakit ko kasi ayokong ma-burden sila. Pero eventually, nasabi ko na po sa kanila yung sitwasyon ko. First few weeks, nung na-diagnose ako, hindi talaga ako nagdadasal. Siguro dahil ako'y may parang tampo ng anak sa ama na bakit ako parating ganito, bakit ganito yung sitwasyon. And during my stay in the hospital, nung na-diagnose na ako before i-start yung chemo, madami na palang miracles na nangyayari sa buhay ko. First of all, the miracle of me being here in Australia. And ito na nga po yun. Dito ako na-diagnose, dito ako nagpagamot. And I think that is one miracle. Number 2 po, nung nasa ospital po ako, blessed na blessed po ako kasi yung mga healthcare providers po, yung mga staff ng ospital, mga nurses, karamihan ng mga nurses na nag-aalaga sa akin ay Pilipino. Iba yung tender loving care na binibigay ng Pilipino sa kanilang pasyente, lalo ng kababayan nila. Ang dami po, I get daily encouragement sa mga nurses. I get free food, Filipino food na dinadala nila, na baon nila para sa akin every day. At thankful po ako. Another miracle po, nagkaroon ako ng komplikasyon dahil yung baga ko po, pulmonaries, right lang ko, humina yung mga tissues. Meaning, dahil matagal po ako sa ospital, nagkaroon po ako ng fungal infection. Kinain po ng fungi yung area kung nasaan yung cancer. Kinailangan na mag-undergo ako ng panibagong bronchoscopy para i-check kung ano yung nag-grow. Sinabi sa akin ng doktor na nagkaroon ng konting problema. Gawa ng yung ibang chemotherapy drugs ay saklaw or ibabayaran ng aking insurance company. Pero yung isa po ay hindi. And yung drug na yun, ang tawag doon rituximab. May kamahalan po yung drug na yun and I need that drug for 8 cycles. Ang sabi po sa akin, yung chemo drug na yun ay nagkakahalaga ng 1,200 each. So for 8 cycles, more or less, 10,000 or 9,600 po siguro yung gagastusin. So, gumuho na yung mundo ko kasi saan ako kukuha ng 9,000 something, ng kulang-kulang 10,000 para dito sa patuloy yung chemotherapy ko. Siniisip ko, Lord, saan naman ako kukuha nito? Wala na nga akong pantustos pang araw-araw. Ito pang panibagong hamon na naman ito. Parang helpless ka, wala kang magawa. Dati ikaw nagpo-provide, ngayon wala kang magawa. So, ang sakit-sakit ng kalooban ko. And then sabi nung doktor sa akin, sabi ni Kirsty, yung registrar, hold on Mark, I would find a way if the hospital can do something about it. Ang sabi niya sa akin, ang gagawin niya is i-administer pa rin yung drug sa akin, bibigay pa rin yung rituximab, pero i-charge ako ng hospital and eventually babayaran ko yon unti-unti. So, binigay sa akin yung drug,
After a few days, bumalik ako sa ospital para i-check yung dugo ko. Kinausap ako ng doktor, sabi niya, Mark, don't worry about the rituximab drug because we emailed your insurance company and we explained to them that this is essential for your chemotherapy, etc., etc. And they agreed, they would pay for it. Parang, nawalan ako ng tinik sa dibdib during that time na, okay, thank you Lord, another miracle. Few days after, balik ako sa ospital. Nilapitan na naman ako ng doktor. We have bad news. Lumalala daw yung fungal infection dun sa lungs ko at kumakalat. It is very evident daw doon sa mga recent PET scan na ginawa sa akin. And they have to do something about it. And sabi ko, anong gagawin ninyo? Sabi naman ng mga doktor, we would have to administer a certain drug called Ambisome. It's a IV-infused antifungal drug that runs through your bloodstream, sabi niya. But the problem is, Ambisome, again, is not covered by the insurance and it is not covered by the PBS scheme of yung parang Medicare scheme dito sa Australia. Sabi ko, tinanong ko yung doktor, magkano po ba yung per dose na? And sabi sa akin, a dose would cost you per day, dalawa, isa sa umaga, isa sa hapon, around 1,800. And you would need it for a maximum of 8 weeks, minimum of 4 weeks. So let's just estimate around 37,000 for the whole treatment of Ambisome. Sabi ko, Lord, pinalusot niyo na ako doon sa una sa rituximab. Ngayon naman, Panginoon, saan na naman ako kukuha ng gamot, ng pera para dito sa Ambisome na kailangan na i-administer sa akin? And I was really depressed. And nakita ko yung tita ko, nakita ko yung asawa ko na talagang hindi mo ma-explain yung mukha nila. And then sabi ng doktor sa akin, but we'll see what we can do. We will still give you the drug. Parang yung first option, babayaran ko na lang unti-unti, parang utangin ko sa ospital and babayaran ko in the future. So nung andun ako sa ospital, nagba-blood check ako, chine-check nila lahat, nandun lang, nakaupo ako doon sa chair. After a while, I saw the same doctor running towards me. Sabi niya sa akin, Mark, I have a good news for you. What? Sabi ko, when I talked to you this morning, I told you about Ambisome, right? And then, ang laki-laki nung ngiti niya, and then sabi niya sa akin, don't worry about it. Why? Sabi ko, because this morning, I emailed the pharmaceutical company who produces the medicine, Gilead Sciences Australia, New Zealand, and they replied instantly. They said that they would sponsor the medicine under compassionate reasons for you. So don't worry about the 4 to 8 weeks. It would be for free. Alam niyo po mga kaibigan, hanggang ngayon pag kinukwento ko ito, tumataas pa yung balahibo ko. And sabi ko, wow, praise the Lord. Wow, sabi ko, nararamdaman ko na yung sagot sa mga prayers ng mga taong nakapalibot sa akin. And then I saw my wife and my aunt na talagang umiiyak sila sa tuwa. And then they started administering the drug to me. Napaka-sarap po nung i-share yung feeling na nung during that time na napaka-down mo pero sinasagot ng Panginoon yung mga prayers mo. And another striking moment, another moment po na naalala ko is during the time na nasa bahay ako mag-isa, merong kumatok dun sa pintuan ko. Nung pagbukas ko ng pintuan, sabi sa akin, Hi, are you Mac? There was a young man, late 20s to early 30s niya. Yes, I'm Mac. Sabi ko naman. Sabi niya sa akin, I think you should be wondering why I'm here. Yes, and who are you? Sabi ko sa kanya, I'm Eric. I'm a pastor from Grace Christian Fellowship. We receive an email from the Philippines, sabi niya, from Pastor Joseph Samuel of Shining Light Academy, telling us your story, that he read your post in the Facebook and telling us about your situation here. I'm here to pray for you, sabi niya. Nagkwentuhan kami ni Eric. I told him about my story. I told him the difficulties and about my visa is about to expire, na may tendency na hindi na ma-renew, etc., etc. I have to tell you honestly, but I don't have the drive to pray, sabi ko sa kanya. Kasi hinang-hina ako, parang hopeless ako. And sabi ni Eric sa akin, you know, Mark, if you can't pray, I will pray for you. And then he prayed for me on the spot. Umalis na si Eric, days pass. Hindi ko lubos akalain na after a few days, I received a letter in the mail from Eric, just a copy of the letter that was submitted to the immigration, telling to the immigration of Australia my story and what kind of person I am. Gumawa siya ng testimonial letter na sinabmit niya sa Australian immigration para
ma-extend yung visa ko. So, another miracle mga kababayan. Nung mag-expire yung visa ko, meron pong grupo ng mga Pilipino na nagmamay-ari ng isang migration agency dito, yung Fine Marks Migration. Pagmamay-ari po ito ni Miss Alice Nicolas, tapos colleague niya po dito si Mr. Ivan Monte. Malaki yung chance na ma-deny yung extension ng visa namin dahil may sakit ako. And one of the conditions of my visa is I have to be a part of the working force of Australia para masuportahan ko yung asawa ko sa studies niya. And I cannot possibly do that because I'm sick. Suntok sa buwan po nung nirefile namin yung aking visa for extension. Yung Fine Marks Migration po, they did it for free. Hindi po sila nag-charge a cent para dun sa pagpa-file ng visa ko. Sila po yung nag-sponsor noon. Napakabuti po nila. Si Miss Alice Nicolas po is also the editor-in-chief that time nung The Philippine Times na nag-circulate sa buong Australia. Tinulungan niya po ako sa pamamagitan ng pagpapublish ng story ko dun sa Philippine Times. And nilagay niya po yung mga details ko doon. And because of that, ang dami pong mga Pilipino sa Australia-wide na tumulong sa akin. Tumulong financially, nakareceive po ako ng mga letters, and napalaking bagay po yon. Another miracle mga kababayan is one of my best friend here in Australia po na nandito rin siya is si JC Pagadu. Magkababata po kami. Nag-organize po siya ng GoFundMe page para sa akin. Explain niya po dun yung kalagayan ko. Napakadami po nag-donate sa akin dun sa GoFundMe page na create ni JC at nung iba pa namin mga kaibigan. Kasama po dyan si Nino, si AG, si Pong, si Beng po, si Aurora Patok na nasa Sydney. Sila po yung nagbantay dun sa GoFundMe page na yun at talagang nag-share ng GoFundMe page. And another miracle mga kababayan during my chemo is yung mga kababayan ko naman po dito na local, na taga Tugigaraw at Cagayan Valley, nag-organize po sila ng tinatawag na Pancit for a Cause. Our local delicacy in Cagayan is, in Tugigaraw, is Pancit Batil Patong. And overwhelming po yung suporta mga kababayan. Nagdatingan po siguro po mahigit 150 plus yung mga kababayan ko na mga taga Tugigaraw at Cagayan na dumating doon kasama yung mga friends ko din dito. Nagkaroon po ng konting programa, nagkaroon po ng konting sharing. And during the time, hinang-hina po ako pero pinilit kong pumunta. Kahit papano naka-raise yung nag-organize ng malaking bagay na makatulong na rin po sa panggagamot ko. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Professor Mark Ventura, Kuya Margo, Boogie, kay Kuya Paul, kay John Ray, kay Kuya Kelo, kay Haro, kay Ton, kay Nick, at yung sa mga nakalimutan ko, pasensya na po kayo. Sila po yung mga talagang main people na nag-organize nitong Pancit for a Cause para sa akin dito sa Melbourne, Australia. I see Jesus Christ in them. I feel God in these people who helped me throughout my journey. Yung mga katrabaho ko po sa aged care, sa Linden Aged Care, nag-chip in din po sila ng pera para sa akin. Yung mga katrabaho ko po sa Lotte Duty Free, nag-chip in din po sila ng pera sa panggamot ko. At pasalamat ko po sa Filipino community dito. Yan po mga mirakulo na yan, dito pa lang sa Australia yan. Next episode po mga kapatid, kukwento ko naman sa inyo kung paano naman na hindi lang dito sa Australia but half across the world sa Pilipinas, gumagalaw din ng Panginoon para sa akin. And now I realize the miracles of Jesus Christ and God is always present. I am still fighting for cancer pero ramdam ko po that His hands is upon me. Ang kamay ng Panginoon ay hinahawakan kayo. You just have to believe. You just have to have faith. You just have to embrace. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag niyo pong kalimutan na i-share, i-like at subscribe itong page ko. Maraming salamat po at magandang araw.